Shalom. 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 The Bible readings, the Catholic Bible readings of today. And then, Usaping Katoliko series. Preaching in the Wilderness series dito sa TikTok. The first reading, the Catholic first reading of today is taken from the Acts of the Apostle, chapter 16, verses 22 to 34. The crowd joined in the attack on them, and the magistrates had them stripped and ordered them to be beaten with rods. After inflicting many blows on them, they threw them into prison and instructed the jailer to guard them securely. When they received these instructions, he put them in the innermost cell and secured their feet to a stake. About midnight, while Paul and Silas were praying and singing hymns to God, as the prisoners listened, there was suddenly such a severe earthquake that the foundation of the jail shook. All the doors flew open, and the chains of all were pulled loose. When the jailer woke up and saw the prison doors wide open, he drew his sword and was about to kill himself, thinking that the prisoners had escaped. But Paul shouted in a loud voice, "Do not harm yourself, we are all here." He asked for a light and rushed in, and trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. Then he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" And they said, "Believe in the Lord Jesus, you and your household will be saved." So they spoke the word of the Lord to him and to everyone in his house. He took them at that hour of the night and bathed their wounds. Then he and all his family were baptized at once. He brought them up into the house and provided a meal, and with his household rejoiced at having come to faith in God. The word of the Lord, thanks be to God. The Psalms of today, responsorial psalm, is taken from Psalm 138. I thank you, Lord, with all my heart. Before the gods, to you I sing. I bow low toward your holy temple. I praise your name for your fidelity and love, for you have exalted over all your name and your promise. When I cried out, you answered. You strengthened my spirit. All the kings of the earth will praise you, Lord. When they hear the words of your mouth, they will sing of the ways of the Lord. How great is the glory of the Lord! The Lord is on high, but cares for the lowly, and knows the proud from afar. Though I walk in the midst of dangers, you guard my life when my enemies rage. You stretch out your hand, your right hand saves me. The Lord is with me to the end. Lord, your love endures forever. Never forsake the work of your hands. That is a psalm of the day. Then the gospel of the Lord. Open your Bible in John chapter 16, verses 5 to 11. Alleluia, alleluia, but I tell you the truth, it is better for you that I go, for if I do not go, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all the truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and
will declare to you the things that are coming. Alleluia, alleluia. The Gospel of the Lord according to St. John, chapter 16, verses 5 to 11. Glory to you, Lord. But now I am going to the one who sent me, and not one of you asked me, "Where are you going?" But because I told you this, grief has filled your hearts. But I tell you the truth, it is better for you that I go. For if I do not go, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world in regards to sin and righteousness and condemnation. Sin because they do not believe in me. Righteousness because I am going to the Father, and you will no longer see me. Condemnation because the ruler of this world has been condemned. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. So, Shalom, ang background na ito ay parang nasa wall ito ng Nuestra Señora de Aranzazu Paris, Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de Aranzazu, doon sa San Mateo Rizal. Yan. Yan sa board nila doon sa school. Yung Catholic school nila. Okay. So, sa first reading, yung kahapon, yung nakalipas ng araw, si Lydia at ang kanyang buong sambahayan ay nabautismuhan sapagkat after hearing the word of God preached by Saint Paul and Barnabas, then because sa kanilang pag-preach ay katulad ng ginagawa dati ni Saint Paul before he was converted, ito rin yung ginagawa ngayon ng kanyang mga kapwa na pag-uusig sa kanila. So kung ano yung ginagawa niya before, yan din yung ginagawa ngayon ng kanyang mga kapwa, kababayan na inuusig patuloy ang mga sumasampalataya sa Panginoong Kristo. Makikita natin, sinabi naman doon sa nakalipas na araw sa Gospel John chapter 16 verse 2 na yung papatay sa ating mga mananampalataya, they will be thinking that they are serving God. Actually, merong ganyan sa kasalukuyan. Yung grabing pag-aatake nila sa simbahan, yung desecration, and then yung pagpatay nila sa atin, sa mga mananampalataya all around the world, is they are thinking they are serving God. As a matter of fact, before they are doing it, they are shouting the name of their God, di ba? Merong ganon. And then kahit dito sa Pilipinas, meron din na gumagawa sila ng mga desecration patungkol sa ating pananampalataya, thinking that they are doing it for God. Thinking lang. Kasi sinabi dun sa John 16 verse 2 na sabi ng Panginoon, ang babala ng Panginoon, time will come, sabi niya, na sabi dito sa John chapter 16 verse 2, I have told you this so that you may not fall away. Parang sinabi na ng Panginoon in advance na they will expel you from the synagogues. In fact, the hour is coming when everyone who kills you will think he is offering worship to God. Yun ay yung nangyari ngayon kay Saint Paul. At nang nakulong sila, ay hindi sila tumigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. They sing praises to the Lord. And then as they sing praise to the Lord ay nagkaroon ng grabing earthquake. And then nakahulag po sila, nakalaya sila, na pati yung mga tanikala sa kanila mga kamay at paa ay nalagot. At makikita natin na ang bantay ay natakot sapagkat natural sa alam naman natin sa kanila na kapag ang iyong bantay ay nakatakas, is katumbas yun ng iyong kamatayan kasi accountability mo yun. So, kinuha niya yung kanyang espada para patayin sana yung sarili niya. Kasi natural, natakasan sila mga bilanggo. So, sumigaw si na Saint Paul na huwag mong gawin yan at narito kami. So, kaya kung titingnan natin yung
Kung makikita natin, balikan natin yung mga previous gospel, ng mga una, nung after the resurrection of the Lord, di ba, pinalabas nila na nakatulog ang mga bantay at kaya ninakaw ng kanyang maalagad ang bangkay ng Panginoong Jesucristo para kunwari palabasin kuno na nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinuhulan nila, nagsuhol sila para magsinungaling yung mga bantay. But they are supposed to be killed also, kasi biro mo na kung totoong nanakawan sila ng kanilang binabantayan is katumbas ng kamatayan. So dito din, itong bantay na ito at nung gabing iyon dahilan sa nakita niyang himala at kababalaghan sa buhay ni Barnabas at ni San Pablo dito sa Pilipos, yung sa kanilang pagkabilanggo, ay tumanggap din siya ng pananampalataya. Tumanggap siya ng pananampalataya at ang kanyang sambahayan ay nabautismuhan during that night mismo. So, makikita natin doon, household ang minention katulad ng mga nakalipas na araw. So, baptism for the baby are not prohibited. Walang nakalagay naman ng ganun sa Biblia sapagkat katulad ng binanggit ko na kung babalikan natin ang John chapter 3 na sinabi rin doon na unless a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. So makikita natin sa John chapter 3, di ba, yung conversation ni ang Panginoong Jesucristo at ni Nicodemo. Pero si Nicodemo, ang kanyang iniisip na akala niya yung, sabi niya, matanda na ako, kailangan pa bang ibalik sa sinapupunan ng nanay ko? Di ba? Something like that, basahin niyo doon para ma-confirm niyo. So, ibig sabihin, ang mga bata ay tao rin, kasama sila sa plano ng Diyos ng pagliligtas. So, kaya nga, dito household din, walang pinipili. Except, hindi sinasabing except children. Except their little kids. So, nabanggit ko na rin yan kahapon na ang nagiging maling practices ng iba natin mga separated brethren natin ng mga protestante, they have to wait for their children to be baptized pagdating na ng 12 or 13 years old. So, ibig sabihin, sinasabi nila na parang, ibig sabihin, kung strictly speaking, ibig sabihin, yung kanilang anak nagiging bahagi lamang ng body of Christ at their age 12 or 13 after their baptism. Kasi yun yung kahulugan ng baptism, pakikipagkaisa sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Ma-incorporate ka into the body of Christ. Parang katulad ng mga Hudyo, yung parallel sa mga Hudyo, yung pagtutuli ng baptism sa atin, yan yung parallel. For you to become a part of the God's covenant people, you must be circumcised after 8 days. Then sa atin ng mga Kristiyano, for you to be a part of the body of Christ, you must be baptized. Yan. Kung bagason yun sa background sa first reading na yung bantay ay because of what the Lord has done to Saint Paul and Barnabas, he accepted the Lord. So, his household got saved, tinanggap ang Panginoon, at dumating ang kaligtasan sa kanila. Napabilang sila sa bayan ng Diyos. Okay? And then, yung gospel ngayon, John 16, makikita natin, di ba, na I have shared it already yesterday, pero sinasabi ko sa inyo, yung gospel ngayon, it is almost every day until the Pentecost Sunday on 19, May 19, the readings ang magiging tema ay patungkol sa banal na Espiritu, sa Espiritu Santo. So kung nakapag-aral tayo ng English sa grammar and composition sa balarila sa Tagalog, ay makikita natin na mapapabulaanan ito kung binabasa lang natin ng maigi, mapapabulaanan ito at ang mga turo ng iba na ang Espiritu Santo ay kapangyarihan lamang or power. He is not a person but only a power or force.
Parang ganun. Kasi yun yung pagkakilala ng iba dito sa ayaw nilang kilalanlin since they are not recognizing God as in three divine person, the Father and the Son and of the Holy Spirit, na kung saan unang-una nabanggit doon sa Matthew chapter 28 verse 19. Nung sa Great Commission, kung babasahin natin Matthew 28 verse 19, na sinasabi roon na go ye therefore, sabi niya, humayo kayo sa buong sanlibutan. Ito basahin natin. Matthew 28 verse 19. Ito ang sinasabi. Sa verse 9, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hindi sinabing in the names. Di ba? So singular. In the name, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So the Jesus and the Holy Spirit is equated to the Father. Tingnan niyo yung culture ng mga Hudyo. Itong paraan ng pagsusulat na ito ay the Father and the Holy Spirit and Jesus and the Holy Spirit is equated to the Father. Then, kung balikan natin yung Ebanghelyo, makikita natin na ang pinapakita na rito ngayon yung patungkol sa Espiritu Santo. Kasi kung babasahin mula John chapter 14, mula sa John 14, verse 26, hanggang chapter 16 na ito ng John, makikita natin na sa John 14:26, mula doon sa John 14:26 hanggang itong sa chapter 16, itong buong chapter 16 ng John, makikita natin dito na ang pag-uusapan ng Espiritu Santo. Sabi dito, I think balikan natin, but now I am going to the one who sent me. Sabi niya, babalik na ang Panginoong Jesucristo sa Ama na nagsugo sa Kanya. Where are you going? But because I told you this, grief has filled your hearts. Kasi nalungkot sila kasi baka iwanan na sila. But I tell you the truth, is better for you that I go. For if I do not go, the advocate will not come to you. The advocate or the paraclete, sa ibang termino, the Holy Spirit will not come to you. And then, but if I go, I will send Him to you. Send. Isusugo. If a force or a power, kung ang Espiritu Santo is only a force or a power, how can be sent? How can He be sent? Paano siya may susugo? Dapat ibibigay kung power siya or force lang siya. And then take note, kung yung mga nag-aaral ng grammar, di ba, sa grammar and composition natin, I will send Him to you, and when He comes, sabi dito, verse 8, He will convict the world in regard to sin and righteousness and condemnation. Sin because they do not believe in me. Righteousness because I am going to the Father and you will no longer see me. Condemnation because the ruler of this world has been condemned. So, kung ang Espiritu Santo, mga kapatid, ay puwersa lamang katulad ng paniniwala ng ilan nating mga kababayan dito or ng ibang mga sekta at denominasyon na nagsilutangan sa kasalukuyan, if the Holy Spirit is only a force or a power, how can He send? How can He condemn? Diba? Sabi niya, He will condemn, He will convict, diba? And when He comes, at sa Kanyang pagdating, He, take note of the word He comes, He will convict. Sa Kanyang pagdating, sa pagdating niya, i-convict niya ang mundo patungkol sa kasalanan at katwiran. You see? So makikita natin that the Holy Spirit is not a force or just a power. Kaya nga doon pa lang sa Old Testament, na-share ko rin yan kahapon, I'd like to repeat it again,
na doon pa lang sa Old Testament, mga kapatid, doon pa lang sa creation story, makikita na natin yung involvement of the Holy Spirit. Sa Genesis chapter 1 verse 2, sa Genesis chapter 1 verse 1 to 2, in the beginning God created the heaven and the earth. Then sa verse 2, and the ruach, yung term doon, yung swift winds na sinasabi sa ibang translation, pero sa original daw po na salita doon is yung ruach. Yung ruach, it refers to the Holy Spirit. The ruach of God is hovering over the water. So you see, then binanggit ko na nga sa inyo doon yung patungkol din doon sa creation ng nilikha na ng Diyos ang tao. Kung binabasa natin ng maigi, di ba? Sabi doon, sa Genesis chapter 1 verse 26, now let us make man in our own image and likeness. You see, yung dalawang word doon, kung makikita natin, it's plural. And then yung mga tao, may mga kapatid tayo o kababayan tayo na itinatanggi ang pagka-Diyos ng Panginoon Kristo, ang three divine person, ang Holy Trinity. Sinasabi nila daw doon na during the time of creation, ang kausap daw ng Diyos doon ay ang mga anghel. Wow! Co-creator na pala ng Diyos ang mga anghel? You see? Because they are denying the Holy Trinity, they will end up to elevate or to equate the angels to God na kanyang co-creator. No, they are not, mga kapatid. Kung babasahin natin sa Hebrew chapter 1, di ba? Nakalagay doon na ang mga anghel ay nilikha ng Diyos. Beri mo sa White House, ang presidente can publicly talk casually to security, to the guards. No. Of course, ang kausapin ng presidente, yung mga ka-level niya, nang parang casual lang. Diba? Biro mo, hantong sila sa ganun na because they are not believing the Holy Trinity, ang gagawin nila is inequate nila or ipinantay nila ang mga anghel sa Diyos. For them to deny the Holy Trinity, which very clear sa banal na kasulatan, mga kapatid. So, sa pagdating ng Espiritu Santo, verse 8, and when He comes, He will convict the world to sin and righteousness. Una, I will send Him to you. Him, di ba makita sa verse 8, sabi niya, will not come to you. Okay. So verse 7, but I tell you, the truth, it is better for you that I go, for if I do not go, the advocate will not come to you. Will not come to you. So kung power lang or force lang ang Holy Spirit, hindi ganito yung statement dapat ng composition ng grammar ng sentence na ito. Di ba? He will not verse 7, but if I go, I will send Him to you, and when He comes, the advocate, if I do not go, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. And then, and when He comes, He will, ayan, inulit-ulit, He will convict the world in regard to sin and righteousness and condemnation. So of course, baka magulat kayo, alam nyo ba na may booklet ako dyan na galing sa mga kababayan nating Muslim. Na itong John chapter 16, they are claiming, inaangkin nila ito na this is for sa panghako ng Diyos sa kanilang propeta, na yung propeta doon nila ito. Pero kung ikaw qualify natin, he will not be qualified yung propeta nila.
Kasi ang Holy Spirit ang tinutukoy dito is the Holy Spirit, the third person of the Divine Trinity. Yun mga kapatid. Kaya hindi talaga may angkop to sa kahit kanino na ito raw ay katuparan ng kanilang propeta. Pero hindi. Kung titingnan natin, babasahin natin na maigi, hindi makukalify yung propeta nila na siya yung katuparan dito sa pangako ng Panginoong Kristo na advocate. At the same time, sabi niya, nung nakalipas na araw, so, John 15 verse 26, sa nakalipas na araw na gospel, He will testify to you. Sabi niya, He will testify to me. Ipatotoo niya ang Panginoong Kristo. You see? So, hindi makukwalify yung propeta nila na siya yung katuparan nitong advocate na paraklet na isusugo ng Panginoong Kristo. Kasi kung isinugo siya ng Panginoong Kristo, ay kung ang propeta nila na kinikilala ay siya yung advocate, yung paraklet, hindi dapat ang kanyang pahayag ay tinitestify niya kung ano yung ipinahayag ng Panginoong Kristo, kung bagasan pinagtitibay niya na ang Panginoong Kristo ay ang bugtong na anak ng Diyos, Diyos na nagkatawang tao. Siya yung salita ng Diyos na nagkatawang tao. Pero yung pahayag ng propeta nila is iba eh. So therefore, he is not qualified na siya yung advocate na tinutukoy dito sa John chapter 16, John chapter 14 verse 26, and then John chapter 15 hanggang ito sa John chapter 16. So that is why mga kapatid na ang Espiritu Santo is very clear na hindi siya simple na puwersa lamang or kapangyarihan. Siguro, ang basihan nila bakit nila nasabi yung ganun doon sa Acts chapter 1 verse 8 yata yun. Hanapin natin na. Sa Acts chapter 1, basahin niyo sa Bible, buksan niyo po sa Bible niyo. Ito sabi sa Acts chapter 1 verse 8. Okay, ha? Baka ito yung kinukuha nila. Ito yung sinasabi nila or tinutukoy nila. Take note, ha? Kaya kung may nakapag-aral ka ng basic grammar and composition, ay hindi mo tanggapin. Kaya nga kapag may mga matatalino na napabilang sa sektang iyan, matatalino, may mga degree na napabilang sa sektang iyan, at magbulag-bulagan sa mga ganitong klaseng termino dito sa Biblia, ay talagang very manipulated yung inyong kaisipan. Hindi ibig sabihin parang hindi nyo pinapairal yung pinag-aralan nyo. Ito sabi dito, baka ito yung pinagbasihan nila. But you will receive power. Yan. You will receive power. Baka ito yung pinagbasihan nila. Itong first part ng Acts chapter 1 verse 8. When the Holy Spirit comes upon you. When the Holy Spirit comes upon you. Hindi dapat you will receive power when di ba magiging redundant? You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. You will receive power when the power comes up, is given to you. Dapat ganun. Pero kaso lang magiging redundant ang sentence. You will receive power. Ay bagbalagay natin, when the force is given to you. Dapat given, hindi comes. So you see, bakit na-ignore nila to mga kapatid? Bakit iniiwasan nila itong intindihin? Di ba?
So therefore, kaya nga kung when it comes to the yung sa debate or sa diskusyon ng pananampalataya, ilalabas talaga ang mga ito. So kung power lang siya, dapat hindi comes, kundi when the power be given to you, dapat ganun. When the power, you will receive power when the force or power is given to you. Na magiging redundant, pangit. Diba? So kung force lang or power lang yung Espiritu Santo, hindi siya individual, hindi siya persona, then hindi dapat ganito yung statement. Okay? Verse 8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So you see. So ganun mga kapatid, pinapakita lamang na kung titingnan natin actually ang formulation ng Biblia sa Old Testament is makikita natin na hina-highlight yung Ama. Although in creation story is involved naman silang tatlo. Pero pagdating sa bagong tipan, makikita natin na ito yung ministry ng Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ang na-highlight. The Father in the creation, in the New Testament, the new creation, ang Panginoong Jesucristo. Then sa ating kapanahunan nang umakyat na ang Panginoong Jesucristo sa langit, nakaluklok sa kanan ng Ama, ito yung kapanahunan kung saan ang ministry ng Espiritu Santo or ang gawain ng Espiritu Santo is yung siyang gumagabay sa atin. So sa kasalukuyan, it is the ministry of the Holy Spirit. It continue to convict the world about sin and condemnation. Ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, mga kapatid. So you see, ganyan. So maybe that is by now in the gospel. Then maybe I'd like also to share some other, yung sabi ko kanina sa kanyo, usaping pananampalataya, usaping pananampalatayang Katoliko. So, araw-araw din natin ito ginagawa kasi maraming mga tao na they think that we are not reading our own Bible. Diba? So, kaya kailangan gawin natin to. Sa akin, I am not after kung ang after ko lang. Kaya nga minsan iniisip ko rin, Lord, purify my intention. Kasi ang nais ko naman, na kahit paano, baka makatulong ako sa kapwa o Katoliko. Kasi many of the Catholics na, marami mga Katoliko na, kapwa o Katoliko na, naaralan na sila ng mga kapatid natin sa ibang sekta, sumali na sila doon sa ibang sekta sa kasalukuyan. Parang sinasabi nila na, ay okay lang yan kasi pareho lang namang Diyos yung pinaglilingkuran. May parang alam niyo ba meron tinatawag na heresy of indifferentism? Na ang lahat ng religion ay sinasabi nila na parang pare-pareho lang. Isa na naman Diyos na pinaglilingkuran. Kasi kung totoo yung sinasabi natin, edi sana hindi na nag-establish ang Panginoon ng Iglesia. Ang sabi doon sa Matthew chapter 16, di ba sa Matthew 16:13 to 20. Mamay-memorize natin yan kasi lagi kong binabanggit. Na sinabi doon, I will build my church. Hindi niya naman sinabi na, I will build my churches. And then, pagdating sa John chapter 10, verse 16, sabi niya, meron akong iba pang mga tupa na wala sa kulungang ito na nais ko ring kalingain upang maging isa ang kawan at isa ang pastol. So the Lord Jesus desired to be one flock and one shepherd. Then sa John 17, he prayed na John 17 verse 3. Sabi dito, sa John 17 verse 3. Basahin niyo po sa John 17 verse 3. Ito.
Verse 8, verse 9, dinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ito ang dinadalangin ko, kundi ang lahat ang bigay mo sa akin, sapagkat sila ay sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin. At dalawa lahat ay ako sa magitan lang. At ngayon ako ipapunta sa iniwan ko na ang sanlibutan itong ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo sila sa magitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan bigay mo sa akin, upang paano ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila ay maging isa. So, the Lord Jesus is praying for His body, His believer to be one. Diba John 10:16, malinaw yun. At makikita naman natin na doon sa John 10:16 na ang isa ang kawan at isa ang pasol, at malinaw ito lalo noong bago siya umakyat sa langit na inahabilin niya ang pangangalaga ng kanyang mga tupa sa kay San Pedro. Diba? So, ilang beses na natin yan yung ulit-ulit. And of course, pag inuulit-ulit, ibig sabihin daw yun, binibigyang tiin, binibigyang emphasis for us na ma-sink in sa ating mga puso na yun yung desire ng Panginoon, yung nais ng Panginoon. Yan. So, yun yung mga kapatid na sana lalo na kapag makatoliko ka is kapag may nag-share sa iyo ng Word of God, then that is the time also for you to na mag-isip, maaring sabihin mo sa sarili mo, why I will allow these people to teach me about the Bible? Di ba dapat unahin mo na magpaturo ka muna ng Biblia sa simbahan, from the church, not from other people. Pwede ka tumanggi, or that is the time for you to siguro to ask question sa parokya mo na kayo nabibilangan kung saan ka nakatira. Tanungin mo halimbawa kung may nagyayaya sa iyo na ibang sekta. May nagyayaya sa iyo na ibang sekta na sumali sa kanilang Bible study. Is why not? Siguro yan yung magiging opportunity or motivation mo kung i-allow ko sila to teach me about the Bible, na hindi ko muna i-allow ang sarili ko na magpaturo ng patungkol sa Biblia na mula mismo sa simbahan. Di ba? Where is justice? It's unfair, di ba? Dapat maisip natin yun. It's unfair for the church na i-allow ko itong mga taong ito na magtuturo sa akin patungkol sa banal na kasulatan. Why not the church? Magpapaturo ako sa simbahan. Kasi kung titingnan natin na ang mga parokya natin ay may binibigay at may mga ino-offer na mga gawain patungkol sa Biblia. Kaya meron tayong tinatawag na ECBA sa Catholic Church, ang CBCP. Ang Catholic Bishop Conference of the Philippines ay may tinatawag na ECBA, kung parang committee siya ba? Episcopal Commission on Biblical Apostolate. So sa bawat mga parokya ay may mga tinatawag na Biblical Apostolate. At in Biblical Apostolate, their programs is they are offering the basic Bible seminar level 1 up to level 3. And then here in our diocese, we have the lay ministry of the Word. After you graduated the basic Bible seminar level 1 up to 3, it is for you if you will continue to learn about the Scripture. And then the lay ministry of the Word is, though it is a longer study, basic longer study, how many Saturdays before we graduated is almost 13 or 14 Saturdays. Here in our Diocese of Antipolo, the lay ministry of the Word is headed by two doctors, Kuya Dudong and Ate Lete Limana. They are the head of the lay ministry of the Word here in the Diocese of Antipolo. So there's a lot of program in our church. Kailangan lamang natin magtanong at
i-involve natin ang ating sarili. Huwag natin i-allow yung sarili natin na ang ibang tao, kumbaga yung ibang mga sekta ang magtuturo sa atin. Kasi sa atin pa lang sa simbahan natin is marami na mga programa na ibinibigay ang simbahan. So dapat yun yung natin, i-grab natin na opportunity for us to learn our Catholic faith. At hindi yung matutunan natin, ang matutunan lang natin is kapag pumunta tayo sa ibang sekta, of course, yung negative ang ituturo nila laban sa ating simbahan. Parang parang tawag dito, parang magtanong ka ng kung masarap ba ang Jollibee Chicken Joy sa manager ng McDo. Di ba? Magtatanong ka doon sa manager ng McDo. Natural, sasabihin niya? Natural, masarap ang McDo sa Jollibee. So, di ba? So, yung mga ganun, mga kapatid, bigyan natin ng katarungan o justice yung ating pananampalataya. If you wanted to consider to live the Catholic faith, pero sana bigyan mo rin muna ng benefit of the doubt. Parang katulad nung kilala ko, sabi niya, aalis ako sa pagiging Katoliko ko kapag itong mga question ko na ito ay hindi masasagot. So, nagtanong siya sa tingin niya na may alam patungkol sa pananampalatayang Katoliko. So, until such time na talagang na-realize niya na he do not need to live the Catholic faith. Kasi nalaman niya yung sagot na satisfy siya dun sa sagot patungkol sa ating pananampalataya. So, yung mga kapatid. Okay. Yung hindi basta-basta na basta ka na lang, alis ako sa pagiging Katoliko ko, lilipat ako sa ibang sekta. Di ba? Hindi mo pa nga alam kung yung yes, good morning, Brother Joseph June. Hindi mo pa nga inalam kung yung sektang lilipatan mo, sino yung founder, kailan itinatag, ano yung primary doctrine nila, sino yung nag-ordain ng pastor nila, and sino yung nag-ordain sa pastor na yon, and so on and so forth. Kasi may background ka man lang. Di ba? Hindi yung, kasali ka na kaagad dun sa kanila without considering first kung ano yung tawag dito, kung ano yung background ng pastor nila, saan ba nag-graduate yung pastor na yun. Di ba? So, ganun mga kapatid. Thank you, Brother Joseph June. 2 rosas. So, ganun mga kapatid. Alamin natin ano ba yung pinag-aralan ng importante yun eh. Hindi pwede na may nakausap ako. Sabi niya, read the Bible and ask the Holy Spirit to teach you. Marami na pong gumagamit ng ganung sistema. And they ended up establishing their own sect and denomination. Ang mangyayari yun, parang sinasabi mo na ang Espiritu Santo pala, siya yung nagdudulot ng confusion. Siya pala yung nagdudulot ng pagkabahabahagi. Ganun na mangyayari. So sa simbahan sa Catholic Church, meron tayong tinatawag na magisterium, teaching authority of the church. At may mga pinangahawakan tayong sacred tradition and sacred scripture. And then magisterium, the teaching authority of the church.
Meron tayong ganun. Hindi tayo basta-basta meron tayong, 'di ba, katulad nung halimbawa, may mga supernatural na mga miracle kuno na there is a supernatural miracles that is happening in that place. Sa atin, hindi tayo basta-basta naniniwala sa ganun. Even doon yung nangyari sa Fatima, ang tagal yun bago na-approve yung sa Fatima, sa Lourdes, yung mga apparition. Hindi yun basta-basta pinaniniwalaan, mga kapatid. It is under being studied. Yung grabe na scrutiny yan, pinag-aaralan. Yung sa Fatima, yung mga miracle doon, ang dami nang na-proven, na-approve na it is really supernatural, but there are some that until now is hindi pa approved. Hindi tayo ganun. Hindi katulad ng mga separated brethren natin. May mga vision daw sila na naginip daw sila, pinost sa YouTube. At pinaniniwalaan nila kaagad. Tayo hindi ganun. Lahat ng mga apparition, lahat ng mga miracle ay hindi basta-basta tinatanggap ng simbahan. Pinag-aaralan yan. Merong committee doon sa Vatican ng mga scholar at ng mga matatalino. Of course, they are doing that under the guidance of the Holy Spirit and prayer. Kaya nga ang mga pare natin may mga may mga degree, meron yang mga scientist, kaya di ba bago sila magiging pare, dapat nakapagtapos sila ng theologies, philosophy. Ang iba diyan may mga psychology pa. Kalimit, Brother June, maganda yan bro kung may pastors magsabi totoong founder nila para mahuli natin ang totoong kulay. Ang natural, itong mga ang mga pastor, kapag magtayo sila ng sekte nila, kaya nga importante sa kanila yung laging kapag magtatag sila ng sekta nila ay naka-attach yung pangalan ng Panginoon Kristo. Ang iba pa nga, ang lakas ng loob na since nakapangalan ang kanilang sekta sa pangalan ng Panginoon Kristo, pinapaangkin nila sa Panginoong Kristo. Di ba meron dito sa atin, ipinangalan nila ang kanilang sekta sa Panginoong Kristo. Inaangkin nila ngayon na sila daw yun yung totoo. Samantala, ay kinuha nila ito sa banal na kasulatan, saka pa yung rehistro. Ang kahalintulad niya nga, nabanggit natin kahapon, parang katulad nung Jose Rizal University. Kung ba ang Jose Rizal University na kapangalan kay Rizal, ay si Rizal ba nagmamay-ari ng Jose Rizal University? And many others. Yung Philippine Airlines, hindi pag-aari ng Pilipinas, di ba? Sino ang may-ari? Ang Chinese na si Lucio Tan. Ang Philippine Arena, hindi rin ang Pilipinas ang may-ari. It is an individual person. It is a private person. Pag-aari ito ng mga Manalo. Hindi siya pag-aari ng Pilipinas. And many others example. Yun yung ginagawa nila, Brother Jun. Ginagamit yung pangalan ng Panginoon. Pero kung titingnan natin, ay sabi ko nga sa inyo na exhausted na yung mga magagandang titles sa New Testament. Kaya subukan nyo, i-challenge ko kayo. Kung saan kayo mapunta, picturean nyo yung every mga sekta na mga church na makikita nyo. Picturean nyo. Ako hindi ko minsan, wala akong time Gusto ko mapicturean, din i-compile ko yung mga pangalan. Ang iba wala na sa New Testament, doon na sa Old Testament. Katulad nung kinuwento ko sa inyong nakalipas na araw. Na yung isa ay kinuha niya, Isaiah 41 verse 10. Christian Church. Wala na, ibig sabihin, ubos na yung mga magagandang pangalan sa New Testament. Mahuli talaga. Though, kapag mahuli natin sila, kami ang totoo. Kaya tingnan mo yung pangalan namin, di ba? Meron dito sa atin, 2, kilala. At nag-aagawan pa nga sila ng Acts chapter 20, verse 28. Kasi may variation doon, depende kung sa anong translation nila kinukuha. Ang isa doon, kilamsa niya kinuha.
Ngayon, yung sa Acts 20:28, Church of Christ yun, sa Lamsa translation. Ngayon, noong yung Hebrew chapter 1 verse 8, though hangang-hanga, ginagamit nila yung aklat ni Lamsa dun sa Acts 20:28, tama daw yun. Pero pagdating sa Hebrew chapter 1 verse 8, sinasabi naman nila na mali yun kasi hindi sang-ayon sa kanila. You see? So yun mga kapatid, na alamin natin, yung sabi ko nga sa inyo, it's okay for the Securities and Exchange Commission kahit araw-araw sigurado may nagpaparegister doon. Magparegister ka doon ng corporation, ng business, ng sekta mo. Hindi ka natatanungin ng Securities and Exchange Commission saan ka theological seminary nag-graduate, ano yung nalalaman mo sa Greek, sa Hebrew, sa Aramaic. Hindi na nila sasabihin yung ganun, ano yung degree mo. Basta meron ka lang requirements, may pera ka pambayad sa registration. Hindi na tatanungin ng SEC doon kung bakit mo itinayo ito. Ano ba ang alam mo? Wala nang ganun. So may pera ka. Okay? So, maybe that is by now mga kapatid. At yun lang muna ang isi-share ko na ang hina-highlight na nga ngayon, umpisa na, simula pa naman nakalipas ng araw. It's about the Holy Spirit because on May 19, we will be celebrating the feast of the Pentecost or Pentecost Sunday. Though ang Pentecost is kakaiba sa konteksto ng mga Hudyo, pero sa ating mga Kristiyano ay nahuli na naiba siya ng ang ina-highlight natin is yung pagdating ng Espiritu Santo. Hindi na katulad ng celebration ng mga Hudyo about sa Pentecostes. So sa atin, we are celebrating it because of the Holy Spirit na dumating sa mga apostol. So shalom, maybe that is by now mga kapatid. We'll be preparing for work na naman. May God bless us, keep us safe and sound, and protect us from any danger. Ligtas tayo sa mga malulubang karamdaman, mga lulubang mga sakit, at sa mga mabibigat na mga pagsubok. Ingatan tayo kasama ng ating mga mahal sa buhay at ang ating mga pinagkukuhanan ng ating ikinabubuhay, at pagpalain at pagtagumpayin tayo ng Panginoon sa lahat ng ating balakin at isipin, at ingatan at pagpalaan niya tayo sa lahat ng ating mga gagawin. In Jesus' name, amen. Mga kapatid, shalom. May that us by now. May God bless us all. Prito ka itlog, babe.